Uuga-uga ang majority at minority bloc ng Senado sa ngayon. 13 ang miyembro ng majority, 11 ang minority. Yun nga lang, si Senator Jinggoy Estrada na may kaso ngayon sa Sandigan Bayan, posibleng makulong. Lalo't non-bailable ang kinasasangkutan niyang kasong plunder kaugnay ng 573 million pesos na umunay kickback niya sa flood control project sa Bulacan. Bukod kay Estrada, isa pa raw nakakasuhan ng Ombudsman Senator Joel Villanueva na isa ring miyembro ng mayorya. Pati si Senator Rodante Marcoleta nahaharap din sa reklamong plunder at indirect bribery. Una namang nagtatago si Senator Bato de la Rosa na may ICC warrant of arrest. Ibig sabihin, posibleng mapilay ang mayorya ng Senado. Kung sakali, ang ngayoy 13-11 baka maging 9-11. Pero para magtagumpay ang isang kudeta, dapat makakuha ng absolute 13 votes para mapalitan ng Senate President. Pero ito, sa programang story ko ng One News, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na may dalawang senador umano ang disgusted o nandidiri na sa mga nangyayari sa Senado. Dalawa sa kanila na probably after what happened talagang medyo disgusted din naman, hindi sila makapaniwala. So probably these two, probably we can talk to them over the weekend. Pero still no assurance kung sasama sila. Kung sino ang mga yan, hindi na muna pinangalanan ni Tulfo. Pero ikinwento rin niya na matapos silang mag-walkout sa plenaryo, nakausap nila si Senate President Pro Tempore Loren Legarda. In fairness, si Senator Loren, yung pro tempore nila went up to our room kasi Nix invited her. Pero wala lang, kwentuhan. Tapos biro-biro, sama ka na sa amin. Lord said, no. Sabi niya nga, may mga things pa that I have to resolve or something to that effect. Si Legarda, isa sa bumaliktad para ikudita si dating Senate President Tito Soto. Pero pag-ilinaw ng senadora, magkakaibigan pa rin sila kahit na nasa magkaibang grupo na. Naniniwala si Senator Tulfo na matindi ang tama sa imahe ng Senado ng mga kaguluhan sa institusyon. Mareremedyohan lang daw ito oras na mapalitan na ang liderato. Si Senator Amy Marcos naman muling iginiit na political persecution ang nangyayari. Timing daw kasi ang attempt ng minorya na harangin ang isinusulong nilang online participation sa sesyon ng Senado at ang kaso laban kina Senator Jinggoy at iba pang majority senators. Malinaw daw na hindi ito para sa hustisya at accountability, kundi anya dahil sa pagiging desperado ng administrasyon na manatili sa kapangyarihan. Dagdag pa ni Amy, disenfranchisement of votes o mababaliwala daw ang ilang milyong tao na naghalal sa mga senador kung hindi sila papayagan na sumali at bumoto sa sesyon via online. Pero git naman ni Senator Peng Lacson, pwede pa rin namang physically present sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga senator judges na posibleng maharap sa pagkakakulong. Pwede raw humingi ng permiso ang impeachment court sa Sandigan Bayan o anumang korte na nakakasakop sa kaso ng isang senador. Doon hihiling ng leave of court. Oras daw na mapayagan ito, e-escorta ng isang senador papunta sa Senado para makadalo at makaboto sa impeachment trial. Muling iginiit ni Senator Lacson, hindi pwede ang work from jail. Ang online participation ay para lang daw sa mga pagkakataong may force majeure at national emergencies. Uuga-uga ang majority at minority bloc ng Senado sa ngayon. 13 ang miyembro ng majority, 11 ang minority. Yun nga lang, si Senator Jinggoy Estrada na may kaso ngayon sa Sandigan Bayan, posibleng makulong. Lalo't non-bailable ang kinasasangkutan niyang kasong plunder kaugnay ng 573 million pesos na umunay kickback niya sa flood control project sa Bulacan. Bukod kay Estrada, isa pa raw nakakasuhan ng Ombudsman Senator Joel Villanueva na isa ring miyembro ng mayorya. Pati si Senator Rodante Marcoleta nahaharap din sa reklamong plunder at indirect bribery. Una namang nagtatago si Senator Bato de la Rosa na may ICC warrant of arrest. Ibig sabihin, posibleng mapilay ang mayorya ng Senado. Kung sakali, ang ngayoy 13-11 baka maging 9-11. Pero para magtagumpay ang isang kudeta, dapat makakuha ng absolute 13 votes para mapalitan ng Senate President. Pero ito, sa programang story ko ng One News, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na may dalawang senador umano ang disgusted o nandidiri na sa mga nangyayari sa Senado. Dalawa sa kanila na probably after what happened talagang medyo disgusted din naman, hindi sila makapaniwala. So probably these two, probably we can talk to them over the weekend. Pero still no assurance kung sasama sila.
Kung sino ang mga yan, hindi na muna pinangalanan ni Tulfo. Pero ikinwento rin niya na matapos silang mag-walkout sa plenaryo, nakausap nila si Senate President Pro Tempore Loren Legarda. In fairness, si Senator Loren, yung pro tempore nila, went up to our room kasi Nix invited her. Pero wala lang, kwentuhan. Tapos biro-biro, sama ka na sa amin. Lord said, no. Sabi niya nga, may mga things pa that I have to resolve or something to that effect. Si Legarda, isa sa bumaliktad para ikudita si dating Senate President Tito Soto. Pero pagilinaw ng senadora, magkakaibigan pa rin sila kahit na nasa magkaibang grupo na. Naniniwala si Senator Tulfo na matindi ang tama sa imahe ng Senado ng mga kaguluhan sa institusyon. Mareremedyohan lang daw ito oras na mapalitan na ang liderato. Si Senator Amy Marcos naman muling iginiit na political persecution ang nangyayari. Timing daw kasi ang attempt ng minorya na harangin ang isinusulong nilang online participation sa sesyon ng Senado at ang kaso laban kina Senator Jinggoy at iba pang majority senators. Malinaw daw na hindi ito para sa hustisya at accountability, kundi anya dahil sa pagiging desperado ng administrasyon na manatili sa kapangyarihan. Dagdag pa ni Amy, disenfranchisement of votes o mababaliwala daw ang ilang milyong tao na naghalal sa mga senador kung hindi sila papayagan na sumali at bumoto sa sesyon via online. Pero git naman ni Senator Peng Lacson, pwede pa rin namang physically present sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga senator judges na posibleng maharap sa pagkakakulong. Pwede raw humingi ng permiso ang impeachment court sa Sandigan Bayan o anumang korte na nakakasakop sa kaso ng isang senador. Doon hihiling ng leave of court. Oras daw na mapayagan ito, e-escorta ng isang senador papunta sa Senado para makadalo at makaboto sa impeachment trial. Muling iginiit ni Senator Lacson, hindi pwede ang work from jail. Ang online participation ay para lang daw sa mga pagkakataong may force majeure at national emergencies. Uuga-uga ang majority at minority bloc ng Senado sa ngayon. 13 ang miyembro ng majority, 11 ang minority. Yun nga lang, si Senator Jinggoy Estrada na may kaso ngayon sa Sandigan Bayan, posibleng makulong. Lalo't non-bailable ang kinasasangkutan niyang kasong plunder, kaugnay ng 573 million pesos na umunay kickback niya sa flood control project sa Bulacan. Bukod kay Estrada, isa pa raw nakakasuhan ng Ombudsman Senator Joel Villanueva na isa ring miyembro ng mayorya. Pati si Senator Rodante Marcoleta nahaharap din sa reklamong plunder at indirect bribery. Una namang nagtatago si Senator Bato de la Rosa na may ICC warrant of arrest. Ibig sabihin, posibleng mapilay ang mayorya ng Senado. Kung sakali, ang ngayoy 13-11, baka maging 9-11. Pero para magtagumpay ang isang kudeta, dapat makakuha ng absolute 13 votes para mapalitan ng Senate President. Pero ito, sa programang Story Ko ng One News, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na may dalawang senador umano ang disgusted o nandidiri na sa mga nangyayari sa Senado. Dalawa sa kanila na probably after what happened talagang medyo disgusted din naman, hindi sila makapaniwala. So probably these two, probably we can talk to them over the weekend. Pero still no assurance kung sasama sila. Kung sino ang mga yan, hindi na muna pinangalanan ni Tulfo. Pero ikinwento rin niya na matapos silang mag-walkout sa plenaryo, nakausap nila si Senate President Pro Tempore Loren Legarda. In fairness, si Senator Loren, yung pro tempore nila, went up to our room kasi Nix invited her. Pero wala lang, kwentuhan. Tapos biro-biro, sama ka na sa amin. Lord said, no. Sabi niya nga, may mga things pa that I have to resolve or something to that effect. Si Legarda, isa sa bumaliktad para ikudita si dating Senate President Tito Soto. Pero pagilinaw ng senadora, magkakaibigan pa rin sila kahit na nasa magkaibang grupo na. Naniniwala si Senator Tulfo na matindi ang tama sa imahe ng Senado ng mga kaguluhan sa institusyon. Mareremedyohan lang daw ito oras na mapalitan na ang liderato. Si Senator Amy Marcos naman muling iginiit na political persecution ang nangyayari. Timing daw kasi ang attempt ng minorya na harangin ang isinusulong nilang online participation sa sesyon ng Senado at ang kaso laban kina Senator Jinggoy at iba pang majority senators. Malinaw daw na hindi ito para sa hustisya at accountability, kundi anya dahil sa pagiging desperado ng administrasyon na manatili sa kapangyarihan. Dagdag pa ni Amy, disenfranchisement of votes o mababaliwala daw ang ilang milyong tao na naghalal sa mga senador kung hindi sila papayagan na sumali at bumoto sa sesyon via online. Pero git naman ni
Senator Ping Lacson. Pwede pa rin namang physically present sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga senator judges na posibleng maharap sa pagkakakulong. Pwede raw humingi ng permiso ang impeachment court sa Sandigan Bayan o anumang korte na nakakasakop sa kaso ng isang senador. Doon hihiling ng leave of court. Oras daw na mapayagan ito, e-escorta ng isang senador papunta sa Senado para makadalo at makaboto sa impeachment trial. Muling iginiit ni Senator Lacson, hindi pwede ang work from jail. Ang online participation ay para lang daw sa mga pagkakataong may force majeure at national emergencies.